Puri ng Diyos, puri ng Panginoon. Alam mo ba na ang sakramento ay mga panlabas na tanda na ibinigay sa atin ni Jesus para tumukoy sa panloob na pagbabago o internal conversion. Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na ang kwento na kung saan nung tinusok ang tadyang ni Jesus nung nakabayubay sa krus, lumabas sa kanyang tagiliran ang tubig at dugo. Na ibig sabihin, ito yung naging bukal ng sakramento, tanda. Ng tanda ng tubig ay yung baptism, sacrament of baptism. Yung tanda ng dugo ay yung sacrament of the Holy Eucharist. Na sa kabila ng kanyang broken-hearted, yung bang nangyari sa kanya, broken-hearted si Lord, ay naging daluyan pa rin ng tubig at dugo. Na ibig sabihin, ito ay yung kanyang awa at grasya sa atin. Kapatid, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagiging broken-hearted, yung ikaw ay siguro nasaktan, naiwanan, o dumaraan sa matinding krisis sa buhay o mga problema na napakabigat, nagiging broken-hearted tayo. Pero hindi ibig sabihin ay hanggang doon na lang ang ating magagawa. Dahil ang taong dumaraan sa mga krisis, kung napagtagumpayan, kung nalampasan niya, siya ay magiging bukal ng pag-asa, bukal ng awa, bukal ng pagmamahal. Kaya kapatid, kung ikaw ay dumaraan ng mga pagsubok ngayon, gamitin mo nawa ito. Ialay sa Diyos na tulungan ka para magamit ito para sa iba, sa kabutihan ng iba. Ang pagiging broken-hearted ay isang biyaya na kung saan dito ay mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos. Dahil nakikiisa ka sa pinagdaanan ng Diyos. Na broken-hearted siya, broken-hearted ka rin. Pag ito itinas mo sa Diyos, siguradong sasamahan ka ng Diyos. Kapatid, ito ang mensahe ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya bukas muli meron siyang magandang mensahe. Ngayon ay the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Kita-kita tayo po ulit. God bless. God is good.